Para sa iba, ito ang pinakamahalagang elemento ng ika-21 siglo, puting ginto ng berdeng ekonomiya. Estratehikong yaman ang lithium sa transisyon sa enerhiya at marami pa kayong maririnig tungkol dito. Sa 2028 posible na magbukas sa Allier, Pransya ang isa sa pinakamalalaking minahan ng lithium sa EU. Sa loob ng hindi bababa sa 25 taon, tinatayang 34,000 toneladang lithium kada taon ang makukuha rito, sapat para sa baterya ng 700,000 dekuryenteng sasakyan. Ang ideya sa likod ng lahat ng ito ay syempre upang mabawasan ang pagdepende sa pag-aangkat ng mahalagang elementong ito na kinakailangan bukod sa iba pa para makaalis sa paggamit ng mga sasakyang di gasolina at di diesel. At ang pandigdigang produksyon nito ay sobrang nakasentro lamang sa ilang lugar. Halos 2/4 ng madaling makuhang yaman sa mundo ay nasa isang lugar, ang Lithium Triangle sa kabundukan ng Andes. Dahil dito napapatanong ako kung bakit may mga bansang maraming puting ginto at ang iba naman ay wala. Bakit may mga lugar na may mga bihirang metal kapag naghukay habang sa iba naman ay wala kang makikita? Makikita ninyong ang paghahanap ng sagot sa tanong na ito ay magdadala tayo sa pinakamaiinit na bahagi ng universo, hanggang sa gitna ng mga bituing malapit ng sumabog hanggang sa mismong Big Bang. Pero bago yon, magsimula tayo sa isang medyo nakakagambalang idea. Sa laki ng mundo, walang elementong tunay na bihira, ngunit halos lahat ay lubang nakakal at mahirap makuha. Para ipakita ito, kumuha tayo ng isang konkretong halimbawa, ang pinaka-iconic sa lahat. Ang ginto at iba pang mahalagang metal ay hindi talaga bihira, kundi mahirap lang kunin at madalas sobrang nakakalat. Kaya kahit sa bakuran ay maaaring mayroon nito. Sa balat ng lupa, tinatayang ang konsentrasyon ng ginto sa crust ay 0.005 kada milyon. Kaya kung magpapalipas oras ka lang, parang biro lang, kakaibang libangan ito. Kung gagamit ka ng sipit, pang-alis ng buhok, malalaking pala-atlanta ng pagpoproseso, maaaring makuha ang 10 kilo ng ginto sa loob ng isang kubo na 100 metro bawat gilid. Spoiler alert, hindi mo magagawa yon, komplikado at sobrang mahal. Ang mahalaga ay makahanap ng sapat na konsentradong deposito na mapapakinabangan. Nakakatuwang isipin na kung may kaunting ginto ka sa bahay, malamang galing dito ang malaking bahagi nito. Halos isang kapat ng gintong umiikot sa mundo ay mula sa basin ng Witwatersrand, isang rehiyon sa Timog Aprika na mahirap bigkasin ang pangalan at mas malaki ng kaunti sa isang ika-10 ng Pransya. Simula nang natuklasan ang unang ugat ng ginto noong huling ika-19 na siglo, mahigit 40,000 tonelada ng mahalagang metal ang nahukay. Hindi ibig sabihin napakalaking bahagi ng lahat ng ginto sa mundo ay nandoon. Ang pinagkaiba lang ng lugar na ito sa ilalim ng lupa ng bakuran nyo ay ang dami at konsentrasyon. Sa mga bato ng Witwatersrand, ang metal ay 1,000 hanggang 10,000 beses na mas puro kaysa sa ilalim ng inyong mga paa, maliban na lang kung nakatira kayo sa isang minahan ng ginto. Alam mo bang halos isang kapat ng ginto sa mundo ay galing sa isang lugar na bahagyang mas maliit kaysa Belgium? Dahil nagsama-sama ang bihirang kondisyong geolohikal, naging mataas ang konsentrasyon. Kailangan ng kakaibang mga pangyayaring geolohikal para mapunta ang maraming ginto sa isang reyon. Ilang bilyong taon na ang nakalipas, umangat ang isang kontinente mula sa mga batong mayaman sa mabibigat na metal mula sa kailaliman ng planeta. Nagdulot ito ng napakalalaking hanay ng mga bundok na sa loob ng milyon-milyong taon ng pag-agos ng tubig at pagguho ay nag-iwan ng bahagi ng kanilang gintong yaman sa isang mababaw at saradong panloob na dagat. Sa milyon-milyong taon, libu-libong metro ng sedimentong may mahahalagang metal ang naipon, kalaunan tinabunan ng kilometro-kilometrong lava, piniga at inilibing. Ang mga patong na ito, sagana sa ginto, ay naging bato at nanatili sa ilalim ng lupa ng daan-daang milyong taon hanggang mga 2 bilyong taon nang nakalipas. Isang napakalaking meteorite na may diametrong higit 10 kilometro ang gumagsak sa mga patong ng batong sedimentaryo, lumika ng 300 kilometrong bunganga na makikita pa rin ngayon mula sa kalawakan. Sa pag-angat at pagbaligdad ng mga patong sa ilalim ng lupa, nagdala ito ng bahagi ng ginto pabalik sa ibabaw. Kung hindi dahil sa malaking impact na ito, mananatiling nakabaon sa ilang kilometro ang mga deposito ng ginto sa rehiyon at siguradong hindi pa natutuklasan. Pagtapos ng ika-19 na siglo, unang naghukay ang mga naghahalap ng yaman sa bahagyang lumilitaw na kayamanan sa ibabaw. 2.5 siglo na ang lumipas, patuloy pa rin ang pagmimina pero mas malalim na sa lupa. Dahil sa pagsunod sa ugat ng mineral, natutunan ng mga minero magtrabaho sa lagusan na abot sa 4 na kilometro ang lalim sa ilalim ng lupa. Sa kabilang panig ng mundo, sa Canada, matatagpuan sa lugar ng Sudbury Basin ang pangalawang pinakamalaking kilalang crater ng impact sa mundo. Dahil sa iba pang mga dahilan, naging isa ang rehiyong ito sa pinakamalalaking tagapagtustos ng nickel, tanso, platinum at palladium sa mundo.
Maliban sa bakal, aluminyo at ilan pa, halos lahat ng metal ay nasa napakaliit na dami lang sa mga bato. Marami sa mga ito ay nasa konsentrasyon na ilang bahagi lang kada milyon, kaya kamangha-mangha ito. Para makahanap tayo ng marami nito sa isang lugar, kailangan naging mabait ang daigdig at nagbigay ng tamang prosesong geolohikal. Pero pati na rin, dahil sa mga pagsasama-sama sa pagkakataon at sa mga chemical na pagkakaugnay, maraming uri ng mineral na nag-iipon ng mga metal na ito ang maaaring mabuo. Ngayon, ang pag-iral at pagkakaiba-iba ng mga umiral na mineral ay masasabi nating naging napakadramatiko. Hindi ito palaging katulad ng kung ano ito ngayon. At taliwas sa maaring isipin, ang malaking bahagi ng humigit kumulang 5,400 uri ng mineral na matatagpuan ngayon sa daigdig ay medyo bago lamang. Kung ikukumpara sa edad ng ating planeta na tinatayang mga 4.5 bilyong taon nang nakalipas. Noong nabubuo pa lang ang daigdig, ang sinaunang daigdig ay binubuo lamang ng humigit kumulang 60 iba't ibang mineral iyon ng pinakamarami. Pagkatapos, mabilis na tumaas ang bilang na ito dahil habang ang mga pinakamabigat na elemento ay nagsimulang lumubog papunta sa gitna upang mabuo ang metalikong ubod ng ating planeta. Sa ibabaw, ang tuloy-tuloy na paghuhugas ng ulan ay lumika sa loob lamang ng ilang milyong taon ng sunod-sunod na bagong kombinasyon ng mga bagong mineral, kaya't umabot ang bilang nito sa humigit kumulang 250. Pagkatapos, habang unti-unting lumalamig ang planeta, at sa pagbuo ng tektonika ng mga plato, ibig sabihin, ang paggalaw ng balat ng daigdig sa ibabaw may mga bagong proseso na lilitaw. Magsisimula ang daigdig na magtipon ng mga bihirang elemento. Sa isang banda, sa paulit-ulit at bahagyang pagtunaw ng ilang bato sa crust at mantle ng mundo. Ang aktibidad ng bulkan ay natitipon ng mga bihira o di karaniwang elemento sa magma na nagreresulta sa pagbuo ng bagong kakaibang mineral. Tinatayang 1 bilyong taon ng aktibidad ng tektonik at bulkan ang kailangan para sa patuloy na reorganisasyon ng crust at mantle ng mundo, kasama ang paulit-ulit na paglubog at pagtunaw upang magkaroon ng sapat na konsentrasyon at makabuo ng halos 500 bagong mineral. Masuwerte tayo dahil ang daigdig, di tulad ng Mercury o Mars, ay nakapag-imbak ng sapat na enerhiya nung nabuo, kaya mayroon pa ring aktibidad na tektoniko sa ibabaw. Dahil dito, natatangi ang ating planeta sa pag-iipon ng elemento at pagbuo ng iba't ibang bato at mineral, lalo na sa mga sona ng subduksyon kung saan lumulubog ang mabibigat na plato sa ilalim ng kontinente. Mabubuo rin ang mahalagang deposito dahil ang mga tectonic plate na nagdadala ng bato pababa ay nagtataas ng presyon at temperatura sa mga mineral. Maaring mahugasan ng hydrothermal na likido ang ilan sa kanilang elemento, magbago o matunaw. Narito na dahan-dahang umaakyat sa ibabaw ang magma na nakonsentra at napayaman sa mga bihirang metal. Dahil dito, ilan sa pinakamayayamang deposito ng metal na mineral ay konektado sa mga bulkan sa sona ng subduksyon. Isipin mo, hawak ng Chile ang halos 1/4 ng reserba ng tanso sa mundo. Ang mga dinamikong prosesong ito at ang paulit-ulit na pagbabago ng crust at mantle ng mundo ay magdudulot ng humigit kumulang 1,500 na iba't ibang uri ng mineral na maaring umiral sa ibabaw ng daigdig. Sa 5,500 mineral, 1,500 ay bunga ng aktibidad ng planeta, pero halos lahat ng natitira ay hindi direktang lumitaw dahil dito. Kung ipapakita ko sa inyo ang cyanobacteria, ito ay dahil hindi direktang nag-ambag ang mga organismo sa halos 3 kapat ng natitirang mga mineral na alam natin. Ipapaliwanag ko kung paano nagsimulang magphotosynthesis at dumami ang mga organismo gaya ng cyanobacteria. Mga 2 bilyong taon na ang nakalipas, halos walang molekula ng oksiheno sa atmosfera noon. Ang photosynthesis ay naglalabas ng oksiheno na kailangan natin. Napapansin din natin na ang oksiheno ay nag-o-oxidize, nagpaparansa ng mantikilya at nagpapakalawang ng bakal. Kaya matapos dumami ng husto ang mga organismong gumagawa ng photosynthesis, unti-unting napuno ng oksiheno ang atmosfera at mga karagatan. Ang oksiheno ay tumugon sa lahat ng pwede nitong i-oxidize at binago ang mineraluhihan ng planeta, kaya literal na kinalawang ang mundo sa karagatan. Nagsanib ang oksiheno at bakal sa solusyon para mabuo ang ferric oxide na milyon-milyong taon lumubog at naipon. Kaya ang banded iron deposits mula noon ang pinagmumulan ng halos 70% ng kasulukuyang miniminang mineral na bakal. Sa huli, ang dakilang oksidasyon ay nagdulot ng 3 ulit na pagdami ng bilang at uri ng mineral. Minsan, ang evolusyon ay revolusyon, kahit di halata. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, napakaganda na karamihan ng mineral sa mundo ngayon ay hindi direktang bunga ng pagyusbong ng buhay.
Kaya para ibuod, ito ay nakabatay sa kung gaano kakonti ang bawat elementong atomiko sa crust ng mundo. Sa mga uri ng mineral na kanilang kinabibilangan at sa mga prosesong geolohikal na kaugnay ng mga mineral na ito. Nauwi tayo sa dulo ng proseso na pakalaki ng agwat sa konsentrasyon ng metal sa mga minahan. Kaya, ang mga minahan ng bakal o aluminyo ay kumukuha ng mga batong. Halos kalahati ay metal na ito lang. Medyo normal lang ito dahil kabilang ang dalawang elementong ito sa pinakamasagana sa balat ng daigdig. Samantalang, ang isang minahan na naglalaman ng 2% na tanso ay ituturing na pambihira. Sa 20 kilo ng tanso bawat tonelad ng bato, masaya ka na. Kapag lampas 200 gramo ng pilak, tuwang-tuwa ka na. Kung ang lupa sa ilalim ng paa mo ay may kahit 0.005% ginto, malaking kayamanan na agad yon. Dahil sa 5 gramo ng ginto bawat tonelad, itinuturing na may mataas na konsentrasyon ng ginto ang mga deposito. Sa minahan ng lithium sa Allier, 0.7% ang karaniwang konsentrasyon ng oksido ng lithium. Mukhang kaunti, pero malaki na yon. Kapag naghukay ka ng ilang ektarya na lampas, 100 metro ang lalim, makakakuha ka ng 100,000 toneladang puting ginto. Sa madaling salita, naiintindihan nyo na kung bakit ang mga deposito ng mga metal na itinuturing nating mahalaga o estratehiko ay hindi pantay-pantay ang pagkakabahagi sa mundo. Dahil madalas kailangan ang pambihirang pagtutulungan ng ilang proseso para may konsentra ng sapat ang mga elementong ito sa mahabang kasaysayan ng planeta. At kung ang mga prosesong ito ay dahan-dahan at tumagal ng milyon-milyong taon o biglang nangyari dahil sa pagbagsak ng meteorite o malakas na pagsabog ng bulkan. Palaging ang mga puwersa ng kalikasan ang gumagawa ng karamihan ng trabaho para sa atin. Kung nagrereklamo ka pa rin sa konting ginto o lithium sa bakuran mo, huwag mong sisihin lang ang prosesong geolohikal, kundi pati na rin ang universo. Kung tutuusin, wala sa mga nabanggit mong prosesong geolohikal ang lumilika ng atomikong elemento. Ang ginagawa lang nila ay baguhin ang kanilang mga proporsyon, ayusin ang kanilang pagkakaayos, paghalu-haluin sa ibang paraan at sa gayon ay makabuo ng mga bagong mineral, mga mineral na nagbabago, nalulusaw, natutunaw o nababasag. Sa pagpapalitan ng mga atomong mas matibay pa sa bato, imposibleng basagin o likhain ang mga atomo sa mundo. Umiira na ang mga ito nang hindi bababa sa 5 bilyong taon. Kung gusto talaga nating malaman ang pinagmulan ng ginto at lithium, kailangan nating balikan ang mas malayong nakaraan. Nagsimula ang kasaysayan ng mga elementong ito bago pa mabuo ang ating mundo. Totoo, at kahit gaano pa ito katakataka, lahat ng atomo na narito sa mundo ngayon ay nagmula sa kalawakan. Mayroon silang tunay na pinagmulan mula sa labas ng mundo at sa lahat ng mga atomong ito, ang mga atomong lithium at ginto ang may pinakakamangha-manghang pinagmulan. Mahigit 50 taon na nating alam na ang mga bituin ay hindi lang naglalabas ng liwanag kundi parang pabrika rin na nababago ng materya. Nagbabanggaan ang mga nukleo ng atomo ng malakas kaya nagsasanib sila, bumubuo ng bagong elemento at nalilika ang halos lahat ng atomong alam natin. Sa ganitong diwa, literal tayong binubuo at napapalibutan ng alikabok ng bituin, hindi lang ito makatang paglalarawan. May bituin sa inyong mga mata at ang karamihan sa mga atomong bumubuo sa mga mata ninyo ay ginawa ng mga bituin. Bawat elementong atomiko ay may sariling kinakailangang presyon at temperatura sa pagbuo, kaya hindi pare-pareho ang kasaysayan ng mga ito. Ang ilan ay ipinanganak sa gitna ng mga bituin na may masang katulad ng ating araw, ang iba naman ay dahan-dahang niluto sa mga lumubong panlabas na bahagi ng mga pulang higanteng bituin na malapit nang matapos ang kanilang buhay. Ang iba naman, tulad ng aluminyo, ay nabuo agad sa matitinding pagsabog na tinatawag na supernova. Pagkatapos bumagsak ang mga higanteng bituin, nagkalat sa kalangitan ang bakas ng pagsabog na makikita natin sa teleskopyo. Sa lumulutang na material mula sa pagsabog ng supernova, may mga bagong atomo na noon ay wala pa. Sa susunod na gumamit ka ng aluminyo, isipin mo ito. Ang metal na yan ay ginawa ng pagsabog ng mga higanteng bituin bilyon-bilyong taon na ang laluipas. Pero ang ginto, tulad ng lithium, ay may mas kamanghamahang pinagmulan. Ang paggawa ng mabibigat na elemento tulad ng ginto, uranium at platino ay nangangailangan ng mas matinding pandayan kaysa sa supernova. Sa totoo lang, pagsasanib ng mga neutron star lang ang nagpapaliwanag kung paano nabubuo ang ganitong daming metal sa universo. Kaya naestima na kapag nagsanib ang 2 neutron star, hindi bababa sa 10 beses ng masa ng ating planeta na purong ginto ang maaaring malika. Bago ito kumalat, maghiwa-hiwalay at matunaw sa kalawakan. Baka balang araw, ang maliit na naipon mula sa heolohiya ay mapunta sa isa sa ating minahan.
Kaya kakaunti lang ang ginto, platino o uranium sa daigdig kumpara sa dami ng bakal, nickel o aluminyo rito. Ito ay dahil ang mga mabibigat na metal na ito ay nangangailangan ng napakabihirang mga pangyayari para mabuo na bagamat kabilang sa pinakamalalakas na pwedeng makita sa kalawakan ay napakadalang kaya't ang nagagawa lang nila ay parang isang patak ng tinta ng materya na natunaw sa isang karagatan ng kalawakan. Ang mga atom ng lithium na kinukuha natin sa daigdig ay maaring mas kakaiba pa ang pinagmulan. Dahil halos lahat ng mga atom na nakapaligid sa iyo, pati na rin ang bumubuo sa iyo, ay kailangang dumaan kahit isang beses sa puso ng mga bituin. Ang lithium naman ay isang eksepsyon, mas marupok kaysa sa ibang mga atom. Ang elementong ito ay mabilis na nagiging ibang anyo kapag inilubog sa naglalagablab na init na namamayani sa puso ng mga bituin. At ang lithium na naririto sa mundo ay nabuo sa tatlong natatanging paraan. Isinilang ang bahagi nito sa matinding lamig ng kalawakan mula sa mga atom na tinamaan ng mga sinag kosmikong may mataas na enerhiya. Ang isa pang bahagi ng lithium ay nabubuo sa labas ng malamig na pulang higanteng bituin na malapit na mamatay, habang ang huli ay basta nabubuo. Ilang minuto pagkatapos ng Big Bang, naging sapat na malamig ang universo para magsimula ang primordial na nucleosynthesis o pagbuo ng unang mga atom. Hindi ako gagawa ng episode tungkol sa proseso ng pagbuo ng atom o ipapaliwanag kung paano at bakit ito nangyari dahil masyado itong mahaba. Ilalagay ko sa ilalim ng video ang mga link at gagawa ng episode tungkol sa Big Bang. Tandaan, malaking bahagi ng mga atom ng lithium na nakukuha natin sa mundo ay kasing tanda ng universo. Kaya, ang lithium na ginagamit sa ating mga rechargeable na baterya ay nagmula pa sa napakalayong bahagi ng kalawakan at higit sa lahat mula pa sa napakatagal na panahon. Nilinis sa pabrika ng mga teknisyan at inhinyero, ito ay hinukay ng mga minero mula sa kailaliman ng mundo, galing sa mga mineral na nabuo dahil sa aktibidad ng heolohiya ng planetang nagmula sa mga atom na nilikha ng sunod-sunod na buhay at pagkamatay ng mga higanteng bituin, banggaan at ng Big Bang. At sa gitna ng mga mahalagang labi na nagmula sa mga panahong matagal nang lumipas, naroon ang isang metal, ang lithium. Nasa gitna ito ng bagong revolusyong teknolikal na pinamumunuan ng tao na tinatawag na revolusyon ng mga bateryang dekuryente. Magdadala ito ng hamon lalo na sa limitadong dami ng materyales dahil ika-33 pinakamasaga ng elemento sa daigdig ang lithium. Kadalasan, 20 gramo lang ng lithium ang meron sa bawat tonelada ng bato sa crust ng mundo. Kahit pinayagan ng kalikasan sa ilang lugar na ito'y mas maging puro, tulad sa Timog Amerika kung saan maraming prosesong heolohikal na pinagsama ang subduction, bulkanismo at pagguho ang nagbigay daan sa loob ng milyong-milyong taon upang mabuo ang isang rehiyon. Dito matatagpuan sa pagitan ng Chile, Argentina at Bolivia ang halos 2/4 ng reserba ng mahalagang elementong ito. Ang mahirap ay ang kailangang gawin ngayon saan man sa mundo. Lalong nagiging komplikado ang mga kondisyon ng pagmimina sa mga minahan dahil patuloy na bumababa ang karaniwang dami ng metal sa mga kinukuhang mineral na talagang lohikal naman. Palaging inuuna natin ang pinakamayaman at pinakamalapit sa ibabaw na deposito at pag naubos na, lumilipat tayo sa mas mababang uring ugat ng mineral. Sa Chile, sa nakaraang 30 taon, nahati sa kalahati ang antas ng tanso sa mga bagong minahang pinapatakbo. Posibleng maging malaking problema ito sa hinaharap. Ibig sabihin, mas malaki ang enerhiyang gagastusin sa pagmina habang bumababa ang konsentrasyon at lumalalim ang mga deposito. Kasabay nito, tumataas ang demand sa mga metal. Sabi ng International Energy Agency, ang demand sa lithium ay posibleng tumaas ng 40 beses pagdating ng 2050. Totoo ang mga proporsyong ito sa karamihan ng metal na gamit sa energy transition. Kaya tinatayang sa loob ng susunod na 25 taon, makakakuha tayo ng kasing dami ng metal mula sa lupa gaya ng nakuha ng sangkatauhan mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga batong mula sa minahan ng Allier ay sapat lang para sa maliit na bahagi ng ating taonang inaangkat. Sa tingin ko, magiging mahalaga ito dahil mapipilitan tayong tutukan ng problema. Kabaliktaran, karamihan sa teknolohiyang gamit natin ay nangangailangan ng malawakang paghuhukay para malika. Para sa akin, ang paggawa ng lithium sa Pransya ay parang pantigil sa pagiging ipokrito at bulag-bulagan, na ang ibig sabihin ay inaangkat natin ang polusyon at pinapagawa o pinapahukay sa iba ang mga bagay na ayaw nating gawin sa sarili nating bansa. Pagkatapos at syempre mula pa rin sa sarili kong pananaw na siguradong may pagkiling. Sa tingin ko, kahit na ang pagbubukas ng minahan na ito ay pagkakataon para muling pag-usapan kung anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagmimina. Mula sa pananaw ng enerhiya, tao at kalikasan, bahagya lang itong mababago ang tunay na ugat ng problema. Ibig sabihin, limitado ang likas na yaman natin at di tulad ng ibang bansa, wala tayong malaking biyaya ng kalikasan.
Kahit magsikap at gumamit ng makinarya, tila mahirap pa ring maging ganap na nagsasarili sa lahat ng estratehikong hilaw na materyales. Sa panahon ng peak oil at kailangan nating mabilis na kumawala sa pagdepende sa mga fossil fuel, napapaisip ako kung maaring hindi tama ang tanong kung sapat ang isang elemento o iba pa sa ating likas na yaman sa ilalim ng lupa. Ang tanong ay kung makabuluhan ba ang paggamit natin ng mahalagang material na ito at para saan ito gagamitin. Sa totoo lang, kahit na ginawa na ng kalikasan ang malaking bahagi ng trabaho para likhain at maipon ng mga metal, sa tingin ko baka dito pa rin talaga ang pinakamaraming kailangang gawin. Hindi lang basta kumuha ng hilaw na materyales, kundi dapat ding alamin kung para saan ito gagamitin. Para sa akin, madalas kong tanungin kung ethical pa ba ngayon ang paggawa ng mga dekuryenteng sasakyang pansarili na ilang tonelada ang bigat at kayang umabot ng 180 km per hour. Alam natin na ang ganitong sasakyan ay nangangailangan ng 4 hanggang 6 na beses na mas maraming metal kaysa karaniwan at may 80 iba't ibang elementong atomiko. Ang SUV ba ay tamang halimbawa ng paggamit ng alikabok ng bituin? Kailangan ba natin ito lahat? Sa madaling salita, maraming tanong ang binubuksan ng proyektong minahan sa Alye at sinusubukan nating sagutin ang mga ito rito. Mahaba ang talakayan kung tatalakayin lahat. Tungkol ito sa Grasberg, isa sa pinakamalaking bukas na minahang ginto sa mundo. Para mapalalim ang usapan sa pagmimina ng lithium sa Alyer, nag-organisa ang Pambansang Komisyon ng Pampublikong Debate ng malaking debate hanggang Hulyo 7. Pwede kayong sumali sa debat sa pamamagitan ng pagbibigay ng opinyon o pagtatanong sa responsable ng proyekto sa plataporma ng pampublikong debat. May 15 araw ang responsable ng proyekto para sumagot. Idadagdag ko ang link at info sa ilalim ng video. At saka sa channel ng Science de Comptoir, maaari kayong sumisid sa mga epekto na maaring idulot ng malakihang minahan, pati na rin mas maintindihan kung bakit. Napaka-komplikado kunin ang isang elemento, kahit na nakakahanap ka ng ilang kilo kada tonelada ng batong hinukay. Sa channel ni Monsieur Biduy, makikita ninyo ang mga hamong technological at industrial na kailangang daanan para madala ang elementong ito mula minahan hanggang baterya.